Naisip mo na ba kung may isang simpleng gawain na kayang baguhin ang iyong kalusugan at protektahan ka sa mga sakit na pinaka-ikinatakot natin? Parang masyadong maganda para maging totoo. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na sang-ayon dito ang siyensya at ang sinaunang karunungan? Ang iyong mga pang-araw-araw na pagpili ay may kapangyarihang ibalik ang iyong enerhiya, patalasin ang iyong isipan at pababain ang panganib na magkaroon ng malulubhang karamdaman tulad ng cancer o sakit sa puso. Sa bidyong ito, pag-uusapan natin ang 6 na simple na mga ngunit makapangyarihang gawain na kahit sino, lalo na ang mga edad 60 pataas, ay maaaring simulan ngayon para buksan ang natural na kakayahan ng katawan na magpagaling. Mula sa pag-inom ng tubig sa umaga hanggang sa mindful na paghinga, hindi ito mga pansamantalang uso o mamahaling solusyon. Mga practical ito at magpapabago sa buhay na mga hakbang na makakatulong sa iyo upang muling maging ikaw. Kailangan mong panoorin ito hanggang sa dulo dahil ang mga gawaing ito, suportado ng mga totoong kwento at pananaliksik, ay maaaring maging susi sa pagbawi ng iyong sigla, pagpataas ng iyong kumpiyansa at pamumuhay ng mas masaya at malinaw araw-araw. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa komento kung ilang taon ka na at ano ang madalas mong ginagawa araw-araw para panatilihing malakas ang iyong katawan. Ngayon, magsimula na tayo. Numero 1. Pag-inom ng tubig sa umaga. Ang unang gawain ay parang simple, ngunit ito ay isa sa mga pinaka-overlooked na kaugalian sa pang-araw-araw na routine ng kalusugan. Ang pag-inom ng 1 o 2 basong tubig sa umaga pagkagising. Bagamat mukhang napakapayak, ang maliit na gawaing ito ay may malalim na mga benepisyo. Lalo na para sa mga edad 60 pataas kung kailan ang mga sistema ng katawan ay mas naging sensitibo sa kapabayaan. Pagkatapos ng magdamag na pagtulog, ang iyong katawan ay nakaranas ng 6 hanggang 8 oras o higit pa na walang tubig. Ang mahabang oras na ito ng pagka-dehydrate kahit na bahagya lamang ay maaaring magkaroon ng domino effect sa iyong pisikal at mental na kalusugan na nagiging sanhi ng mga issue na nakakaapekto sa memorya, sirkulasyon at maging sa panganib ng cancer. Kapag nagising ka, ang iyong katawan ay kadalasang nasa estado ng bahagyang pagka-dehydrate. Habang natutulog, nawawalan ka ng tubig sa pamamagitan ng paghinga, pagpapawis at mga metabolic na proseso. Ang bahagyang kakulangan sa tubig na ito ay nagpapalapot ng iyong dugo, nagpapabagal ng pagtunaw at nagbabawas sa kahusian ng paghahatid ng oxygen sa mga critical na organo tulad ng utak, puso at bato. Para sa mga nakatatanda, maaari itong magpakita bilang antok sa umaga, naninigas ng mga kasukasuan, mabagal na pagtunaw o kahit na isang pakiamdam ng brain fog na nagpapahirap sa pag-alala ng mga pangalan o pagtutok sa mga gawain. Sa paglipas ng panahon, ang talamak na low-grade na dehydration ay maaaring magpalala ng pamamaga, isang pangunahing sanhi ng maraming karamdaman na kaugnay ng edad, kabilang ang sakit sa puso, arthritis at maging ang ilang mga cancer. Bakit napakahalaga ng pag-inom ng tubig sa umaga? Ating pag-aralan. Una, direkta nitong sinusuporta ang kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo. Ang dehydrated na dugo ay mas malapot at mas malabnaw na nagpapahirap sa puso para paikutin ito. Ang karagdagang pilay na ito ay maaring magpataas ng presyon ng dugo at magpataas ng panganib ng mga cardiovascular events, lalo na sa mga matatanda na ang mga daluyan ng dugo ay maaring hindi na gaanong nababaluktot. Sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig pagkagising, ibinabalik mo ang fluidity sa iyong dugo, pinapagaan ang trabaho ng iyong puso at pinapabuti ang sirkulasyon sa bawat bahagi ng iyong katawan. Pangalawa, napakahalaga ng hydration para sa paggana ng utak. Ang utak ay binubuo ng humigit kumulang 75% na tubig. At kahit ang bahagyang dehydration ay maaaring makapinsala sa cognitive performance na nagdudulot ng pagiging malilimutin, nabawasang focus at mabagal na reaction times.
Ayon sa pagsasaliksik mula sa Journal of Nutrition noong 2019, ang dehydration sa mga matatanda ay nauugnay sa mas mahinang atensyon at memorya. Sa pag-inom ng tubig sa umaga mismo paggising, binibigyan mo ang iyong utak ng mga kailangan nito upang manatiling matalas na lalong napakahalaga para mapanatili ang kalinawan ng isip habang tumatanda. Pangatlo, ang pag-inom ng tubig sa umaga ay sumusuporta sa mga natural na sistema ng pag-detoxify ng iyong katawan. Ang iyong atay at bato ay walang tigil na nagtatrabaho para salanin ang mga lason at dumi. Ngulit, nakaasa ang mga ito sa sapat na hydration upang gumana ng optimal. Ang chronic dehydration ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng kidney stones, urinary tract infections at maging ng ilang mga cancer tulad ng cancer sa pantog at colorectal. Ayon sa mga pag-aaral na inilathala sa mga journal tulad ng Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, ang tamang hydration ay tumutulong mag-flush out ng metabolic waste at sumusuporta sa kalusugan ng mga selula na nagbabawas ng pasanin sa mga mahahalagang organong ito. Kaya, paano mo magagawa ang ugaling ito para sa iyo? Simulan ang iyong araw sa pamamagitan ng pag-inom ng 16 hanggang 32 ounces o mga 2 hanggang 4 na baso ng malinis na tubig na nasa room temperature bago uminom ng kape, tsaa o kumain ng almusal. Ang tubig na nasa room temperature ay mas bayayat sa tiyan kaysa sa malamig na tubig, lalo na para sa mga matatanda na may sensitive na digestive system. May ilang tao naglalagay ng kaunting lemon sa kanilang tubig para dagdagan ng vitamina C at bilang bayayat na pantulong sa pagtunaw, o isang kurot ng dekalidad na sea salt para punan ang electrolytes lalo na kung ikaw ay aktibo o nakatira sa maiinit na lugar tulad ng Pilipinas. Gayunpaman, ang plain na tubig ay parehong epektibo. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging consistent. Isipin ang kwento ni Mang Harold, isang 82 anyos na retirado na nahihirapan sa borderline na alta presyon at madalas na makalimot. Inimungkahi ng kanyang doktor na umpisahan niya ang kanyang araw sa pamamagitan ng pag-inom ng isang malaking baso ng filtered na tubig ng dahan-dahan sa loob ng 10 minuto bago ang kanyang karaniwang kape. Nag-alinlangan si Mang Harold. May magagawa ba ang isang bagay na napakasimple? Ngunit pagkatapos ng 3 buwan ng consistent na pag-inom ng tubig sa umaga, bumuti ang kanyang mga pagbasa ng blood pressure. Nag-stabilize ang kanyang antas ng enerhiya at napansin niyang mas kaunti na ang kanyang mga senior moments o pagiging malilimutin. Nagbirong nagwika siya. Akala ko tumatanda na lang talaga ako, pero nagka-dehydrate lang pala ako. Ang kwento ni Mang Harold ay nagpapakita ng isang makapangyarihang katotohanan. Minsan ang pinakasimpleng solusyon ang pinaka-epektibo, ngunit kadalasan ito ay hindi napapansin dahil mas pinipili ang mas komplikadong mga pamamaraan. Para masanay ka sa ugaling ito, maglagay ng isang baso o reusable na water bottle sa tabi ng iyong kama o sa kusina bilang visual reminder. Kung nahihirapan ka sa lasa ng plain na tubig, mag-eksperimento sa mga natural na idagdag tulad ng hiwa ng pipino, dahon ng mint o isang splash ng apple cider vinegar kung kayang tanggapin ng iyong tiyan. Ang layunin ay gawin itong hindi maaaring alisin na bahagi ng iyong morning routine tulad ng pagsisipilyo. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na hakdang ito ay maaaring magpabuti ng panunaw, magbawas ng pananakit ng mga kasukasan, mag-enhance ng mental clarity, magbaboost ng enerhiya at magpatibay ng immune system. Ang well-hydrated na katawan ay isang resilient na katawan na mas handang harapin ang mga hamon ng pagtanda. Kung nanunood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Numero 2. Araw-araw na masiglang paglalakad. Ang pangalawang gawain ay isa na namang tila simpleng ehersisyo na may malaking potensyal na magpabago ng iyong buhay. Ang araw-araw na masiglang paglalakad. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon, umakyat ng bundok o mag-train tulad ng isang elite na atleta.
Ang paglalakad lamang ng palagyan at may intensyon ay maaaring magdulot ng malalim na epekto sa iyong kalusugan, lalo na pagkapasok ng edad 60. Ang mababang impact na aktibidad na ito ay gumagana sa halos lahat ng sistema ng iyong katawan, mula sa iyong puso at baga hanggang sa iyong mga kalamnan, kasukasuan at utak, na ginagawang ito isa sa pinaka-epektibong paraan upang maiwasan o pamahalaan ang hanggang 90% ng mga malulubhang karamdaman. Ang paglalakad ay higit pa sa isang ehersisyo lamang. Ito ay isang katalista para sa mas mahusay na sirkulasyon ng dugo na napakahalaga habang tayo ay tumatanda. Kapag ikaw ay naglakad ng mabilis sa loob ng 15 hanggang 30 minuto, ang iyong heart rate ay tataas na magbobomba ng oxygen-rich na dugo papunta sa iyong mga organo at tissue. Ang pinabuting daloy ng dugong ito ay nagpapasigla sa iyong utak, nagpapaalis ng pananakit sa iyong mga kasukasuan at tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar sa pamamagitan ng paghikayat sa mga kalamnan na sumipsip ng glucose mula sa daluyan ng dugo. Ayon sa American Diabetes Association, ang regular na paglalakad ay maaaring magpababa ng pangibig sa type 2 diabetes ng hanggang 30% sa mga taong nasa panganib nito. Isang malaking benepisyo para sa mga senior na maaaring nakikipagbaka sa insulin resistance. Ngunit ang mga benepisyo ay lumalawak ng higit pa sa pagkontrol ng blood sugar. Isa sa mga pinakakahangahangang epekto ng araw-araw na paglalakad ay ang epekto nito sa kalusugan ng utak. Isang pag-aaral noong 2018 na inilabas sa Neurology ay nakatuklas na ang mga matandang regular na naglakad ng mabilis ay nagpakita ng pagtaas ng volume sa hippocampus, ang rehiyon ng utak na responsable sa memorya at pag-aaral. Ang pagbabagong istruktural na ito ay nauugnay sa mas mahusay na paggunita, mas matalas na focus at mas mababang panginig ng paghina ng cognitive function. Para sa sinumang nababahala sa pagkalimot ng mga pangalan, pagka-misplace ng susi o paghihirap sa mental na kalinawan, ang paglalakad ay maaaring maging isang malakas na kasangkapan upang panatilihing aktibo at malusog ang utak. May papel din ang paglalakad sa pag-iwas sa cancer. Bagumat ito ay hindi gamot, ang pare-parehong pisikal na aktibidad ay naugnay sa mas mababang panginig ng ilang mga cancer, bilang ang colon cancer, breast cancer at endometrial cancer, ayon sa pananiliksik mula sa National Cancer Institute. Paano ito gumagana? Ang paglalakad ay tumutulong sa pag-regulate ng mga hormones tulad ng estrogen at insulin na maaaring magpasigla ng ilang mga cancer kapag ito ay hindi balanse. Pinataas din ito ang immune surveillance na nagpapahintulot sa iyong katawan na kilalanin at lipunin ang mga abnormal na selula bago pa man maging problema. Karagdagan pa, ang paglalakad ay nakakabawas ng systemic inflammation na lumilikha ng isang kapaligiran na hindi gaanong kondusibo sa pag-unlad ng cancer. Upang masulit ang mga benepisyo, ang iyong paglalakad ay kailangan may intensyon. Ang paglibis sa mall o sa paligid ng bahay ay hindi sapat. Hangarin ang isang bilis na nagpapataas ng iyong heart rate at nagiiwan sa iyo na bahagyang hingal, pero kaya mo pa ring makipag-usap. Ito ay kadalasang inilalarawan bilang isang brisk pace o mabilis na lakad na karaniwang 3 hanggang 4 mph para sa maraming tao. Iswing ng natural ang iyong mga braso upang gamitin ang iyong upper body at kung maaari, maglakad sa labas upang masipsip ang sikat ng araw, isang natural pinagmumulan ng bitamina D at makalanghap ng sariwang hangin na kapwa nagpapataas ng mood at enerhiya. Kung hindi opsyon ang paglakad sa labas dahil sa panahon o mga alalahanin sa kaligtasan, ang treadmill or indoor daan ay epektibo rin. Ang susi ay ang pagiging palagyan, hindi ang perfeksyon. Kunin natin ang halimbawa ni Aling Carol, isang 76 taong gulang na babae na nagsimulang maglakad araw-araw matapos babalaan ng kanyang doktor ang kanyang mataas na antas ng kolesterol. Sa simula, 5 minuto lamang sa palibot ng kanilang barangay ang kaya niya, pero unti-unti niyang naabot ang 20 minuto tuwing umaga. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang mga antas ng kolesterol ay bumuti, ang kalidad ng kanyang tulog ay lumaki ng malaki, at nabalik niya ang kanyang pagmamahal sa
sa mga crossword puzzle na kanyang iniwan dahil sa patuloy na brain fog. Napansin din ni Aling Carol ang isang psychological na pagpapabuti. Ang paglalakad ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng accomplishment at control na sumasalo sa mga pakiramdam ng kawalan ng pagtanda na kung saan ay kasabay sa pagtanda. Ang kwento nito ay nagpapahalaga sa ripple effect ng gawaing ito. Ang mga pisikal na benepisyo ay humahantong sa mental na klaridad na siya namang nagpapaunlad ng emosyonal na katatagan. Upang maisama ang araw-araw na paglalakad, magsimula sa maliit kung ikaw ay baguhan. Kahit na 10 minuto ay mahalaga at maaari mong dahan-dahan dagdagan ang tagal habang bumubuli ang iyong stamina. Mamili sa komportable at sumusuportang sapatos upang protektahan ang iyong mga kasukasuan. At isipin ang paglalakad kasama ang isang kaibigan o pakinig sa musika o isang podcast upang gawin ito mas kasiyasiyahan. Ang kagandahan ng paglalakad ay ang accessibility nito. Hindi mo kailangan ng gym membership, mamahaling kagamitan o personal na trainer. Ang kailangan mo lamang ay isang pares ng sapatos, isang ligtas na lugar na paglalakad at isang pangako na ipakita ang sarili mo araw-araw. Sa paglipas ng panahon, ang gawaing ito ay maaaring magpabalik ng enerhiya, magpaunlad ng mobility at maibalik ang pakiramdam ng independenting pamumuhay na kung saan naroroon sa pagtatanda. Numero 3, malalim na paghinga at mindful na katahimikan. Ang ikatlong gawain ay maaaring mukhang hindi kinaugalian, ngulit hindi matatawaran ang epekto nito. Ang araw-araw na malalim na paghinga na sinamahan ng mindful na katahimikan. Ang gawaing ito na tumatagal lamang ng 5 hanggang 10 minuto sa isang araw ay maaaring magbagong anyo sa iyong pisikal at mental na kalusugan sa pamamagitan ng pagbabawas ng stress, pagpapababa ng pamamaga at pagsuporta sa memorya, immunity at pangkalahatang katatagan. Para sa mga edad 60 pataas, kung kayan ang stress at pamamaga ay maaaring palihim na sumira sa kalusugan, ang gawaing ito ay isang napakalaking tulong. Magsimula tayo sa siyensya ng malalim na paghinga. Kapag ikaw ay huminga ng dahan-dahan at sinasadyang palawakin ng iyong diaphragm, ang kalamnan sa ilalim ng iyong baga, ina-activate mo ang parasympathetic nervous system na kung tawagin ay ang rest and digest o rest and repair system. Sumasalungat ito sa fight or flight response na pinapatakbo ng sympathetic nervous system na kadalasang sobrang aktibo dahil sa talamak na stress mula sa mga alalahanin sa pananalapi, kalusugan o social isolation, mga karaniwang hamon para sa mga nakatanda. Ang malalim na paghinga ay nagpapababa ng antas ng cortisol, nagpapabagal sa heart rate at nagpapakalma ng pamamaga na isang pangunahing sanhi ng maraming malalang karamdaman, kabilang ang sakit sa puso, arthritis at mga neurodegenerative disorder tulad ng demensya. Isang pag-aaral noong 2020 sa Frontiers in Physiology ang nakatuklas na ang diaphragmatic breathing ay nagpapabuti sa heart rate variability o HRV, isang pangunahing indikasyon ng kalusugan ng puso at katatagan sa stress. Ang mas mataas na HRV ay nauugnay sa mas mahusay na kalusugan ng puso at mas mababang panganib ng stroke na kapwa critical para sa mga senior. Bukod pa rito, ang malalim na paghinga ay nagpapasigla sa vagus nerve, isang pangunahing nerve na nag-uugnay sa utak sa puso, baga at digestive system. Ang pagpapasiglang ito ay nagpapabuti sa panunuaw, nagre-regula ng presyon ng dugo at nagpapakalakas ng pakiramdam ng kalmado na maaring magpasigla sa kalidad ng tulog at mood. Ngayon, idagdag natin ang mindful na katahimikan. Hindi ito nangangahulugan ng komplikadong meditation o pag-awit ng mga mantra. Ito ay simpleng pagsasagawa ng pag-upo ng tahimik, pagmamasid sa iyong mga iniisip ng walang paghuhusga at pagpapaubaya sa iyong isipan na manatiling payapa. Kapag ipinakakabit sa malalim na paghinga, nililikha nito ang isang mental shower na naglilinis ng kalat sa kaisipan na naipon mula sa mga stressors sa araw-araw. Para sa mga senior, lalo na sa mga nabubuhay ng mag-isa o nakikipagtagpo sa kalungkutan o pagkabahala, ang gawaing ito ay maaaring lubos na nagpapatatag. Pinapatakbo nito ang emotional resilience, binabawasan ng mga pakiramdam ng kalungkutan at pinapataas pa
bumaba ang immune function, gaya ng ipinakita sa pananaliksik mula sa psychosomatic medicine noong 2018. Paano ito gawin? Humanap ng isang tahimik na lugar, ang iyong paboritong upuan, isang bangko sa parke o kahit na ang iyong kama. Umupo ng komportable. Ipikit ang iyong mga mata kung pakiramdam mo ay tama. At isagawa ang simpleng pattern ng paghinga. Huminga ng malalim sa ilong sa loob ng 4 na bilang, magpigil ng 4 na bilang, at dahan-dahang huminga palabas sa bibig sa loob ng 4 na bilang. Ulitin ito ng 5 hanggang 10 minuto na katuo sa sensasyon ng iyong hininga. Kung ang iyong isip ay magpalipat-lipat at ito ay dahan-dahan ibalik ng walang pagkabigo. Sa paglipas ng panahon, ang gawaing ito ay nagiging mas madali at ang mga epekto nito ay nagiging mas kapansin-pansin. Isipin si Frank, isang 82 taong gulang na biyudo na nakipaglaban sa mataas na presyon ng dugo sa loob ng mahigit 1 dekada. Nabigo sa mga side effect ng gamot, nag-aalangan siya ng imungkahin ng kanyang apong babae ang malalim na paghinga at mindful na katahimikan. Ngunit nagtalaga siya ng 10 minuto tuwing umaga bago ang almusal gamit ang isang simpleng guided breathing app para manatili sa track. Pagkatapos ng 2 buwan, ang kanyang mga pagbabasa ng presyon ng dugo ay bumuti. Nakaramdam siya ng mas hindi mainitin ng ulo at muling natuklasan ang kanyang pagmamahal sa pagbabasa na kanyang iniwan dahil sa hirap na mag-concentrate. Ang karanasan ni Frank ay nagpapakita ng biological na kapangyarihan ng gawaing ito. Sa pamamagitan ng pagpapakalma sa nervous system, ang malalim na paghinga ay lumilikha ng isang sunod-sunod na mga benepisyo na kumakalat sa katawan, mula sa mas mahusay na panunaw hanggang sa mas matalas na pag-isip. Ang gawaing ito ay hindi tungkol sa pagkamit ng perpekto o paglilinis ng iyong isip. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan at utak ng isang sandali upang mag-reset. Para sa mga senior, ito ay isang paraan upang maibalik ang kontrol sa isang katawan na maaaring pakiramdam ay hindi mahulaan o isang isip na pakiramdam ay magulo. Nagpapadala ito ng isang malakas na mensahe sa bawat cellular. Ligtas ka, suportado ka, at ikaw ay maaaring gumaling. Para makapagsimula, magtakda ng isang pang-araw-araw na paalala. Maaaring iparis ito sa isa pang gawain tulad ng pag-inom ng tubig sa umaga o ang iyong pag-relax sa gabi. Kung ang 10 minuto ay pakiamdam ay nakakatakot, magsimula sa 3 minuto at magpatuloy mula doon. Ang mga app tulad ng Calm o Headspace ay maaaring gumabay sa iyo. Ngunit ang isang timer at isang tahimik na espasyo ay ang lahat ng kailangan mo. Ang gawaing ito ay ang pundasyon na nagpapalaki sa mga benepisyo ng hydration at paglalakad. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng stress at pamamaga, nililikha nito ang isang panloob na kapaligiran kung saan ang iyong katawan ay maaaring mag-ayos, magpahinga at umunlad. Araw-araw, mapapansin mo ang mas matalas na linaw, mas malambot na pag-igting at isang muling pakiramdam ng enerhiya. Isang tahimik ngulit makapangyarihang pagbabagong anyo na nagpapatanayan na ang maliliit na aksyon ay maaaring magbunga ng mga pambihirang resulta. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakahanap ng mga araling ito na kapaki-pakinabang, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba upang ipaalam sa akin na nanonood ka pa rin ng video na ito kasama ko. Salamat sa iyong mahalagang oras. Numero 4. Pagligo sa malamig na tubig. Ang ideya ng pagligo sa malamig na tubig ay maaaring magpaisip sa atin ng mga taong sumisid sa mga napakalamig na lawa o mga atletang nagtitiis sa malamig na paliga. Ngunit, ang gawaing ito ay mas madaling gawin at mas kapakipainabang kesa sa inaakala. Ito ay umusbong bilang isang mahalagang bahagi sa larangan ng mahabang buhay, kalusugan at holistic na paggaling. Ang pagligo sa malamig na tubig ay isang napakasimple ngunit makapangyarihang gawain na maaaring isama sa pang-araw-araw na buhay ng sinuman, lalo ng mga nakatatanda. Hindi ito nangangailangan ng mga matitinding hakbang tulad ng paglangoy sa napakalamig na tubig o pagpaligo sa yelo. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng isang maikling paligong malamig, pagwisik ng malamig na gripo ng tubig sa mukha at mga braso o kahit paglubog ng iyong mga kamay sa malamig na tubig sa loob ng ilang sandali.
Ang mga maliliit at sinasadyang pakikipag-ugnayan sa malamig na tubig ay maaaring magpasimula ng isang serye ng mga physiological na tugon na nagpapabuti sa sirkulasyon, nagpapababas ng pamamaga, nagpapataas ng mood at nagpapalakas sa katatagan ng katawan na nag-aalok ng isang natural at walang gamot na paraan patungo sa sigla. Kapag ang iyong balat ay nakipag-ugnayan sa malamig na tubig, kahit na sa loob lamang ng 15 hanggang 30 segundo, ang iyong katawan ay nagsisimula ng isang kinokontrol na stress response na kilala bilang hormesis. Isang proseso kung saan ang mga bayayat na stressor ay nagpapasigla ng mga adaptive na pagbabago na nagpapalakas ng kalusugan. Nagsisimula ito sa vasoconstriction kung saan ang mga daluyan ng dugo ay pansamantalang lumiliit upang mapanatili ang init, nasusundan ng vasodilation habang muling nagbubukas ang mga ito, na nagpapabuti ng malaki sa daloy ng dugo, na suporta sa kalusugan ng puso at nagpapadali sa pamamahagi ng mga nutrisyon sa buong katawan. Kasabay nito, ang lamig ay nagpapasimula ng isang mas mabagal na rate ng puso at isang pagtaas ng norepinephrine, ang neurotransmitter at hormone na hindi lamang nagpapababas ng pamamaga kundi nagpapataas din ng mood, nagpapatalas ng mental kalinawan at nagpapataas ng katatagan ng katawan na nag-aalok ng isang natural at walang gamot na paraan patungo sa sigla. Kapag ang iyong balat ay nakipag-ugnayan sa malamig na tubig, kahit na sa loob lamang ng 5 buwan hanggang 30 segundo, ang iyong katawan ay nagsisimula ng isang kinokontrol na stress response na kilala bilang hormesis. Isang proseso kung saan ang mga bayayat na stressor ay nagpapasigla ng mga adaptive na pagbabago na nagpapalakas ng kalusugan. Nagsisimula ito sa vasoconstriction kung saan ang mga daluyan ng dugo ay pansamantalang lumiliit upang mapanatili ang init, nasusundan ng vasodilation habang muling nagbubukas ang mga ito, na nagpapabuti ng malaki sa daloy ng dugo, nasusuporta sa kalusugan ng puso at nagpapadali sa pamamahagi ng mga nutrisyon sa buong katawan. Kasabay nito, ang lamig ay nagpapasimula ng isang mas mabagal na rate ng puso at isang pagtaas ng norepinephrine, ang neurotransmitter at hormone na hindi lamang nagpapababas ng pamamaga kundi nagpapataas din ng mood, nagpapatalas ng mental kalinawan at nagpapataas ng alertness. Sa esensya, ang pagligo sa malamig na tubig ay kumikilos bilang isang natural na reset na nagpapagalaw sa mga mabagal na sistema at naghihikayat sa katawan na gumana ng may mas mataas na kahusayan at sigla. Noong unang panahon, ang ating mga ninuno ay regular na nakalanda sa mga pagbabago ng temperatura, lumulusong sa malamig na mga ilog, naliligo sa malamig na mga ilog o nagtiis sa malamig na mga umaga nang walang kaginhawaan ng modernong pag-init. Ang mga natural na stressor na ito ay nagpanatili sa kanilang mga katawan na umaangkop, ang kanilang mga vascular system na malakas at ang kanilang mga immune response na matalas. Sa kabaligtaran, ang modernong buhay na may mga klimang kontrolado sa mga tahanan, mga comet na may init at mahabang paligong may mainit na tubig ay nagbigay sa atin ng kaginhawa na potensyal na nagpapahina sa ating physiological na katatagan sa paglipas ng panahon. Ang pagligo sa malamig na tubig ay muling nagpapakilala sa primitibong stimulong ito na nagpapalakas sa vascular system, nagpapataas ng kakayahan ng katawan na harapin ang stress at nagpapasigla sa lymphatic system na may mahalagang papel sa paglilinis. Para sa mga nakatatanda na ang sirkulasyon, immune function at mga proseso ng detoxification ay kadalasang bumabahagal sa pagtanda, ang gawaing ito ay partikular na nagbabago, nag-aalok lang isang banal pero epektibong paraan upang muling pasiglahin ang katawan. Ang siyentipikong ebidensya na sumusuporta sa pagligo sa malamig na tubig ay matatag at patuloy na lumalago. Isang pag-aaral noong 2016 na inilabas sa medical hypothesis ay nakituksan ang malamig na paligo ay maaaring magpababas ng mga sintomas ng depresyon sa pamamagitan ng pag-activate ng sympathetic nervous system at pagpataas ng produksyon ng endorphin na lumilikha ng isang natural na antidepressant effect.
Gayun din, isang pag-aaral noong 2014 sa Journal of Physiology ay nagpakita na ang regular na paglantad sa lamig ay nagpapabuti ng immune function at ang mga kahalahok ay nag-report ng mas kaunting mga infeksyon sa paglipas ng panahon. Isang kapanig-panig na pagtuklas mula sa isang pag-aaral noong 2014 sa diabetes ay nagsiwalat na ang paglantad sa lamig ay nag-activate ng brown adipose tissue or brown fat, isang metabolically active na taba na nagsusunog ng enerhiya upang maka-oxidize ng taba na tumutulong sa regulasyon ng asukal sa dugo at kontrol ng temperatura ng katawan. Para sa mga adulta na nag-aalala tungkol sa diabetes, pagdagdag ng timbang o metabolic slowdown, ang activation ng brown fat na ito ay maaaring maging isang malaking tulong na suporta sa pangkalahatang metabolic na kalusugan nang walang mahihirap na ehersisyo o pagbabago sa dieta. Para sa mga atubiling sumubok ng malamig na tubig, ang susi ay magsimula sa maliit at unahin ang konsistensya kesa sa intensidad. Hindi mo kailangang tumalon sa isang paligong may yelo o magtiis ng matagal na kahirapan. Magsimula sa pamamagitan ng pagtatapos ng iyong karaniwang mainit na paligo na may 15 hanggang 30 segundo ng malamig na tubig. At dahan-dahang dagdagan ng tagal habang ang iyong katawan ay umaangkop. Bilang alternatibo, subukang magwisik ng malamig na tubig sa iyong mukha, leeg o mga braso tuwing umaga o maglubog ng iyong mga kamay at bisig sa isang mangkok ng malamig na tubig sa loob ng 30 segundo. Ang mga maliliit na gawaing ito ay maaaring magbunga ng malalim na resulta. Isipin ang kwento ni Gloria, isang 76 taong gulang na retirado na nakipaglaban sa chronic na pananakit ng kasukasuan, paninigas at patuloy na brain fog. Nang imungkahi ng kanyang apo ang pagmumumog ng malamig na tubig, tumawa siya at itinuring ito bilang isang trend para sa mga mas bata at malakas na tao. Ngulit nanaig ang kanyang pag-usisa at nagsimula siyang magtatos ng kanyang pang-araw-araw na paligo na may 30 segundo ng malamig na tubig. Ang unang ilang araw ay hindi komportable, ngunit sa loob ng 2 linggo, napansin niya ang isang kapansin-pansing pagbabago. Ang kanyang mga umaga ay mas malinaw, ang kanyang mga tuhod ay hindi gaanong naninigas at ang kanyang mood ay hindi inaasahang mas masigla. Parang minamatahan ko ang aking sarili na magising, hindi lang ang aking katawan kundi pati ang aking buong espiritu, aniya. Sa pagtatapos ng buwan, ang kanyang pananakit ng kasukasuan ay kapansin-pansing bumaba at nakaramdam siya ng mas maraming enerhiya at aktibo sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang gawaing ito ay partikular na mahalaga para sa mga nakatanda dahil tinutugunan nito ang maraming mga alalahanin na may kaugnayan sa edad ng sabay-sabay. Bukod sa pagpapabuti ng sirkulasyon at pagbawas ng pamamaga, ang pagligo sa malamig na tubig ay nagpapataas ng mental na katatagan na tumutulong na labanan ang pagkapagod at emosyonal na pagbagsak na maaaring kasabay ng pagtanda. Sumusuporta din ito sa mga natural na proseso ng detoxification ng katawan sa pamamagitan ng pagpapasigla ng lymphatic drainage na maaaring maging mabagal sa pagtanda na nagdudulot ng pagbuo ng mga lason at nakompromiso na kaligtasan sa sakit. Bukod dito, ang pag-activate ng brown fat ay nag-a-offer ng mga metabolic na benepisyo na maaaring makatulong sa mga matatanda na pamahalaan ng timbang at mga antas ng asukal sa dugo na nagbabawas ng panganib ng mga malalang kondisyon tulad ng type 2 diabetes. Ang kagandahan ng pagiligo sa malamig na tubig ay nasa kanyang pagdasimple. Walang mga gym membership, walang mamahaling kagamitan, isang pagsang-ayon lamang na harapin ang isang maikling sandali ng kahirapan para sa pangmatagalang pakinabang. Upang isama ang gawaing ito, magsimula sa isang magagawa mong pamamaraan. Kung ang malamig na paligo ay nakakatakot, subukang gawing malamig ang tubig sa huling 15 segundo ng iyong paligo na nakatuon sa iyong mga braso, binte o likod. Bilang alternatibo, punan ng isang mangkok ng malamig na tubig at ilubog ang iyong mga kamay o wisikan ng iyong mukha tuwing umaga. Layunin ang araw na konsistensya kahit na maiksi ang paglantad. Sa paglipas ng panahon, maaaring maramdaman mo na nais mo ang nakapagpasiglang sensasyon dahil ito nagiging senyal sa iyong katawan at isip na handa ka ng samantalahin ang araw.
Subukan ito sa loob ng 1 linggo at bigyang pansin ang mga banay na pagbabago sa iyong enerhiya, mood at pisikal na kaginhawaan. Ang pagligo sa malamig na tubig ay hindi tungkol sa pagtiis ng parusa. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng likas na sigla ng katawan at muling pagkonekta sa mga natural na ritmo na nagpanatili sa kansatahan sa ilang libong taon. Numero 5. Mga ritual ng malalim na paghinga. Ang paghinga ay ang pinakapangunahing kilos ng buhay, kaya otomatiko na madalas itong hindi napapansin. Gayunpaman, kung paano ka huminga, lalo na pagkatapos ng edad na 60, ay maaaring malalim na makaapekto sa iyong pisikal, mental at emosyonal na kalusugan. Maaari itong magpagana ng malalang sakit o aktibong labanan ito. Ang malalim at sinasadyang paghinga na isinasagawa sa loob lamang ng pinas hanggang 10 minuto araw-araw ay isang tila simpleng gawain na may kapangyarihang magpababa ng presyon ng dugo, magpatalas ng memorya, magpatibay ng immunity, magpabawas ng pagkabalisa at kahit na magpababa ng panganib ng mga seryosong kondisyon tulad ng stroke o sakit sa puso. Malayo sa pangangailanan ng mga advanced na yoga technique, esoteric na meditation practices o espesyalisadong kagamitan, ang ritual na ito ay nagsasangkot ng malay at mabagal na paghinga na maaaring gawin ng sinuman kahit saan at anumang oras. Suportado ng matatag na agham at naa-access ng lahat, ang malalim na paghinga ay isang pangunahing bahagi ng masiglang pagtanda na nag-aalok ng isang landas patungo sa katatagan at pag-renew. Kapag nakikibahagi ka sa malalim na diaphragmatic na paghinga, paglanghap ng malalim sa iyong tiyan sa halip na mababaw sa iyong dibdib, ang iyong katawan ay sumasailalim ng isang kapanak-panakik na pagbabago. Ang kasanayang ito ay nag-activate ng parasympathetic nervous system na kadalasang tinutukoy bilang rest and repair mode na sumasalungat sa chronic fight or flight state na maraming nakatatanda ang nararanasan dahil sa stress, kalungkutan, mga alalahanin sa kalusugan o ang pinagsama-samang mga pressure ng modernong buhay. Ang chronic shallow breathing na karaniwan sa mabilis na mundo ngayon ay nagpapanatili sa katawan sa isang low-grade stress response na nagpapataas ng mga antas ng cortisol, nagpapalala ng pamamaga at nakakagambala sa masilang balanse ng nervous system. Sa kabaliktaran, ang malalim na paghinga ay bumabalik nito na nagpapababa ng mga stress hormones, nag-o-oxygenate ng dugo, nagpapabuti ng sirkulasyon at nag-o-optimize ng function ng mga mahahalagang organ, kabilang ang puso, baga at utak. Ang siyentipikong ebidensya para sa malalim na paghinga ay nakakahimok at malawak. Isang pag-aaral noong 2018 sa Frontiers in Immunology ay nagpakita na ang diaphragmatic breathing ay makabuluhang nagpababa ng mga antas ng cortisol at nagpapahusay ng immune function, natutulong sa katawan na labanan ang mga impeksyon ng mas epektibo. Ang isa pang pag-aaral na inilatla sa Journal of Alternative and Complementary Medicine noong 2017 ay nakatuklas na ang regular na malalim na paghinga ay nagpababa ng presyon ng dugo sa mga pasyente ng hypertensive. Sa loob ng ilang linggo, nag-a-offer ng isang non-pharmacological na diskarte sa kalusugan ng puso. Marahil ang pinakakapanapanakik para sa mga matatanda ay ang link sa pagitan ng malalim na paghinga at kalusugan ng utak. Isang pag-aaral noong 2020 sa Nature ay nagmunghahi na ang mga kinokontrol na diskarte sa paghinga ay nagpapabuti sa brain plasticity, ang kakayahan ng utak na bumuo ng mga bagong neural connections at umangkap na critical para sa paglabanan sa age-related cognitive decline, pagkawala ng memorya at kahit na ang panganib ng demensya pamamagitan ng pagtaas ng oxygenation at pagbaba sa neural stress. Ang malalim na paghinga ay tumutulong panatilihing matalino, nakatutok at nababagay ang isip. Isipin ang kwento ni George, isang 81 taong gulang na retirado na nakipaglaban sa mga pagkalimot sa short-term memory, insomnia at isang pangkalahatang pakiramdam ng mental fog. Sa kabila ng pagsubok ng mga supplements, pagtigil sa caffeine at pakikilahok sa mga cognitive exercise tulad ng mga puzzle, kaunti ang kanyang nakitang pagpapabuti. Ipinakilala siya ng kanyang anak na babae, isang nurse, sa 4-7-8 breathing technique.
Paglanghap sa ilong sa loob ng 4 na segundo, pagpigil ng hininga sa loob ng 7 segundo, at paghinga ng dahan-dahan sa bibig sa loob ng 8 segundo. Sa simula, itinuring ito ni George bilang bagong edad na kalokohan, ngunit pumayag siyang subukan ito sa loob ng finsalitong tuwing umaga. Sa loob ng 1 linggo, napansin niya na mabilis na siyang natutulog sa gabi. Pagkatapos ng 1 buwan, maaari na niyang maalala ang mga numero ng telepono at appointment nang hindi ito isinusulat. At sa loob ng 3 buwan, iniulat ng kanyang doktor ang isang makabuluhang pagpapabuti sa kanyang presyon ng dugo nang walang anumang pagbabago sa kanyang gamot. Parang nag-uusap muli ang aking utak at katawan, sabi ni George, na mamaha sa kung paano ang isang simpleng kasanayan ay maaaring magbunga ng mga malalim na resulta. Ang malalim na paghinga ay nag-aalok ng mga benepisyo na lampas sa nervous system at utak. Ang bawat diaphragmatic na paghinga ay marahang nagmamassage sa mga panloob na organ, baga, atay, bato at mga bituka na nagpapabuti ng panunaw, nagpapadali ng pag-alis ng mga lason at nagpapahusay ng pagsipsip ng nutrient na ang lahat ay may tendensyang bumagal sa pagtanda. Ang panloob na estimulasyong ito ay maaaring magpagaan ng mga karaniwang reklamo na may kaugnayan sa edad, tulad lang bloating, constipation o mabagal na metabolismo. Bukod dito, ang malalim na paghinga ay nagpapaunlad ng isang malalim na pakiramdam ng muling pagkonekta sa mga matatanda na madalas na nakakaramdam ng paghihiwalay sa kanilang mga katawan na parang hindi na nila nakikilala o pinagkakatiwala ang sisidlan na kanilang tinitirahan. Ang pagkuha ng ilang sandali araw-araw upang huminga ng sinasadya, pakiramdam ang pagtaas at pagbaba ng tiyan, ang ritmo ng hininga ay nagiging isang kilos ng paggalang sa sarili at presensya na muling nagpapatunay na nandito pa rin ako at mahalaga pa rin ang katawang ito. Ang pagsimula ng isang kasanayan sa malalim na paghinga ay kapanakinaking prangka. Humanap ng isang tahimik, komportabling lugar, ang iyong paboritong upuan, isang bangko sa parke o kahit na ang iyong kama, at magsimula sa 5 mabagal na malalim na paghinga. Huminga sa ilong sa loob ng 4 na segundo na pinapayagan ng iyong tiyan na lumawak at huminga sa bibig sa loob ng 6 hanggang 8 segundo na ginagawang mas mahaba ang paglanghap. Ang extended exhale na ito ay nagpapahiwatig ng kaligtasan sa iyong nervous system na nagpapadali ng kalmado at nagsisimula ng mga proseso ng paggaling ng katawan. Walang espesyal na tool, klase o membership ang kinakailangan. Ilang minuto lamang o kaunti ang iyong oras sa paglipas ng mga linggo. Ang gawang ito ay maaaring magpagaan ng mga sintomas ng pagkakabalisa, arthritis, mga issue sa pagtunaw at pagkapagod. Baka may suporta sa kalusugan ng puso at kalinawan ng isip. Ito ay isang nakataguang batis ng kabataan na a-access ng lahat, nagbabago kung paano ka mag-isip, mamiisip at gumalaw sa mundo, na nagpapatunay na ang pinakasimpleng mga kilos ay maaaring magbunga ng pinakamalalim na mga gantimpala. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakahanap ka ng mga aral na ito na kapakipakinab mo na, mangyaring magkomento ng numero 5 sa ibaba upang ipaalam sa akin na patuloy mong pinapanood ang video na ito. Salamat sa iyong mahalagang oras. Numero 6. Isang pare-parehong schedule ng pagtulog at paggising. Consistent sleep-wake schedule. Ang mahinang pagtulog ay kadalasang itinuturing bilang isang hindi maiiwasang bunga ng pagtanda, isang pasa na dapat tiisin ng mga nakatatanda. Gayunpaman, ang maling kuro-kurong ito ay sumasala sa isang makapangyarihang katotohanan. Ang pagpapanatili ng isang pare-parehong schedule ng pagtulog at paggising, ang pagtulog at paggising sa parehong oras araw-araw kasama ang mga weekends ay maaaring maging isa sa pinaka-epektibong mga gawi para maiwasan ang malalang sakit, mapasigla ang kalinawan ng isip at mapahaba ang isang masigla at malusog na buhay.
Sa pamamagitan ng pag-aayon ng iyong pang-araw-araw na gawain sa 24 hours na circadian rhythm ng iyong katawan, iyo ring i-optimize ang mga critical na physiological na proseso mula sa regulasyon ng hormone hanggang sa pag-aayos ng tissue na lumilikha ng isang pundasyon para sa wellness na nakikipagkumpetensya kahit sa mga pinaka-advanced na medical na intervensyon. Ang circadian rhythm ay ang panloob na orasan ng katawan na nagsasaayos ng isang symphony ng mga functions, pagpapalabas ng melatonin upang magdulot ng pagtulog, produksyon ng cortisol para sa alerto sa araw, aktibidad ng immune upang labanan ang mga impeksyon at pag-aayos ng tissue sa panahon ng malalim na pagtulog. Habang tayo ay tumatanda, ang orasang ito ay nagiging hindi gaanong tumpak na naaapektuhan ng mga irregular na oras ng pagtulog, pagkahantad sa screen sa gabi o mga random na idlip sa araw. Ang mga ganitong pagkakagampala ay maaaring magdulot ng malaking pinsala na nag-aambag sa mga kawalan ng timbang ng asukal sa dugo, mga memory lapse, huminang immunity at nadagdagan na pamamaga. Isang pag-aaral noong 2021 sa Sleep Medicine Reviews ay nag-uugnay ng mga irregular na pattern ng pagtulog sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, cognitive decline at kahit na Alzheimer's disease, nagpapahalaga sa mga panganib ng isang disordered rhythm. Sa kabilang banda, ang isang pare-parehong schedule ng pagtulog at pagising ay nagpapanublam ng kaayusan na nagpapahintulot sa katawan na asahan at ihanda ang sarili para sa pahinga at nag-o-optimize ng pagpapalabas ng hormone at nagpapasigla ng mga proseso ng pag-aayos. Isipin si Francis, isang 78 anyos na byuda na nahirapan sa mga restlessness na gabi, pagkapagod sa araw at malabong umaga sa loob ng maraming taon. Sinubukan niya ang mga sleep aids, herbal teas, maligamgam na paligon at kahit na mga meditation app, pero walang nagbigay ng pangmatagalang hinhawa. Inimungkahi ng kanyang apo, isang mag-aaral ng health sciences, ang isang simpleng disiplinadong pamamaraan. Pumili ng isang takdang oras ng pagtulog at paggising at manatili dito, hindi alinman kung gaano siya hindi nakatulog. Nag-aalangan ngulit desperado, pinili ni Francis ang 10 p.m. para matulog at 6 a.m. para magising. Sa loob ng 3 linggo, nagsimula siyang magising ng walang alarm. Sumigla ang kanyang mga antas ng enerhiya at ang kanyang mga flare-ups niyang arthritis ay naging mas madalas at hindi gaanong malala. Para bang alam na ng aking katawan kung ano ang gagawin, aniya. Ang predictabilidad ay nagpahintulot sa lymphatic system ng kanyang utak na parang built-in na janitor nito na mag-clear ng mga waste protein na nauugnay sa mga neurodegenerative conditions tulad ng Alzheimer's, ang proseso na nangyayari ng pinaka-epektibo sa panahon ng malalim na pagtulog. Nag-a-offer ang isang pare-parehong schedule ng pagtulog ng malawak na mga benepisyo. Pinapatatag nito ang mga hormones tulad ng melatonin na nagpapasigla ng natural na tulog at cortisol na sumusuporta sa alerto sa araw at balanse ng immune. Kapag ang mga hormone na ito ay wala sa sync, ang mga nakatatanda ay maaaring makaramdam ng pagod sa araw pero gising na gising sa gabi, isang nakakabosong na pattern na nagpapalala ng stress at nakompromeso ang kalusugan. Isang pag-aaral noong 2019 sa Nature Communications ay natako na ang irregularidad ng pagtulog na maaaring makasama tulad ng hindi sapat na pagtulog, nagpapataas ng panganib ng obesity, diabetes at mga issue sa cardiovascular. Sa kabilang banda, ang isang matatag na schedule ay nagpapabalik ng kaayusan na nagpapahintulot sa katawan na asahan at ihanda ang sarili para sa pahinga at aktibidad, nag-o-optimize ng pagpapalabas ng hormone at nagpapasigla ng mga proseso ng pag-aayos. Isipin si Francis, isang 78 anyos na byuda na nahirapan sa mga restlessness na gabi, pagkapagod sa araw at malabong umaga sa loob ng maraming taon. Sinubukan niya ang mga sleep aids, herbal teas, maligamgam na paligon at kahit na mga meditation app, pero walang nagbigay ng pangmatagalang hinhawa. Inimungkahi ng kanyang apo, isang mag-aaral ng health sciences, ang isang simpleng disiplinadong pamamaraan. Pumili ng isang takdang oras ng pagtulog at pagising at manatili dito, hindi alinman kung gaano siya hindi nakatulog.
Nag-aalangan ngulit desperado, pinili ni Francis ang 10 p.m. para matulog at 6 a.m. para magising. Sa loob ng 3 linggo, nagsimula siyang magising ng walang alarm. Sumigla ang kanyang mga antas ng enerhiya at ang kanyang mga flare-ups ng arthritis ay naging mas madalas at hindi gaanong malala. Para bang alam na ng aking katawan kung ano ang gagawin, aniya. Ang predictabilidad ay nagpahintulot sa lymphatic system ng kanyang utak na parang built-in na janitor nito na mag-clear ng mga waste protein na nauugnay sa mga neurodegenerative conditions tulad ng Alzheimer's, ang proseso na nangyayari ng pinaka-epektibo sa panahon ng malalim na pagtulog. Nag-a-offer ang isang pare-parehong schedule ng pagtulog ng malawak na mga benepisyo. Pinapatatag nito ang mga hormones tulad ng melatonin na nagpapasigla ng natural na tulog at cortisol na sumusuporta sa alerto sa araw at balanse ng immune. Kapag ang mga hormone na ito ay wala sa sync, ang mga nakatatanda ay maaaring makaramdam ng pagod sa araw pero gising na gising sa gabi, isang nakakabosong na pattern na nagpapalala ng stress at nakompromeso ang kalusugan. Isang pag-aaral noong 2019 sa Nature Communications ay natako na ang irregularidad ng pagtulog na maaaring makasama tulad ng hindi sapat na pagtulog, nagpapataas ng panganib ng obesity, diabetes at mga issue sa cardiovascular. Sa kabilang banda, ang isang matatag na schedule ay nagpapababa ng pangkalahatang stress, sumusuporta sa kalusugan ng puso at mga daluyan ng dugo at nagpapasigla ng pantanom sa pamamagitan ng pag-aayon ng mga bodily functions sa mga predictable cycle. Upang magsanay ng gawin na ito, pumili ng 1 oras ng pagtulog na nagpapahinga ng 7 hanggang 8 oras ng pagtulog na nababagay sa iyong natural rhythm, marahil 10 p.m. hanggang 6 a.m. o 11 p.m. hanggang 7 a.m. Manatili dito kahit pagkatapos ng isang gabi ng hindi pagkatulog at iwasan ang mabibigat na pagkain, kafeina o mga screen ng hindi bababa sa 1 oras bago matulog. Mag-create ng isang wind-down ritual para mag-signal ng pagtutulog, makinig ng malumanang musika, magsagawa ng banyad na stretching o magbasa ng isang nakakasayang libro. Ang gawing ito ay hindi kagilawas, pero ito ay fundamental. Ito ay nagre-reset ng iyong kalusugan gabi-gabi at sumusuporta sa iyong utak, puso at immune system nang walang gamot o gastos. Salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng 6 na simple, mulit nagbabagong anyong mga gawi na maaaring muling ibalik ang iyong kalusugan at sigla, lalo na pagkapasok ng 60. Ang mga ito ay hindi lamang mga tip. Sila ay isang framework para sa pagbawi ng iyong enerhiya, kalinawan at kagalakan, isang maliit na hakbang sa isang pagkakataon. Nais naming marinig mula sa iyo. Ano ang isang bagay na iyong natutunan ngayon na sabik mong dalhin sa iyong pang-araw-araw na buhay? Marahil ito ay ang pag-inom ng basong iyon ng tubig sa umaga, paglalakad ng mabilis o pagsubok ng malalim na paghinga sa unang pagkataon. Ibahagi ito sa mga komento sa ibaba. Ang komunidad na ito ay yumayabong sa iyong mga pananaw at motibasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mangyaring iwanan ang iyong komento sa ibaba at huwag kalimutang mag-iwan ng like, mag-share at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng nilalaman upang magbigay ng inspirasyon at magbigay kapangyarihan sa iyo. Narito para sa pamumuhay ng maayos araw-araw.